Yo guys, pandaigdigang balita po tayo. Naku, may bad news po mga sangkay. Umabot na daw po ng 2,000 no, ng mga tao, mga sangkay sa Iran ang pumanaw dahil po sa gulo ngayon na nangyayari doon. At ang Amerika mga sangkay, balak na daw pong lumusob. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe para palagi po kayong updated, no? I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, eto na nga mga sangkay, no? Ito yung balita Pandaigdigang balita po tayo mga sangkay, no? Ayon sa report, nagbabala na daw po yung Amerika laban po sa Iran. Dahil ang bilang ng mga pumanaw, mga sangkay, dahil sa malawakang protesta, lampas na daw po ng 2,000. Imagine niyo kung gaano kadami yun. Guys, pag sinearch nyo yan sa Google, mga sangkay, makikita nyo yung dami ng tao na sinasabi po nilang pumanaw. Ito, tingnan po natin. Ayan mga sangkay, makikita po ninyo ang situation ngayon doon sa Iran. Ayan po. Tingnan po ninyo mga sangkay. So parami ng parami itong mga sinasabing paano, imagine niyo, malala to kasi rally lang to mga sangkay, umabot na po ng 2,000. Paano nangyari yun? So ang tingin ko dito, mayroon pong magbabago ngayon sa Iran kasi ayaw pong tumigil ng mga tao. Sa kabila po ng marami na pong pumapanaw mga sangkay, talagang pinaglalaban nila yung kanilang karapatan ngayon na makalaya. Kasi ang bansang ito, mga sangkay, hindi po malaya ang maraming tao dyan. No? Hindi po malaya. Alam nyo, may mga Kristiyano dito nasa ilalim po ng lupa. Nagsisimba. Ngayon mga sangkay, ito na ang balita. Tingnan po natin. Ayon dito, nagbabala na daw po si Trump sa Iran. Nagbabala si US President Donald Trump na gagawa ang Estados Unidos ng agarang aksyon laban sa Iran sakaling ituloy nito ang pagbitay sa mga nagpoprotesta. Yan ay matapos nilang sabihin kamakailan sa mga Iranians na paparating na ang ipinadala niyang tulong. Ayan na, mga sangkay, paparating na daw yung tulong ng Amerika sa Iran. Yung mga tao doon na talagang nagwawala ngayon laban sa kanilang gobyerno. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there. We think so. We're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, On sanctuary and we'll act accordingly. On sanctuary. Grabe. May mga ulat na ring lumabas na posibleng bitayin ng isang relihista na dinakip umano noong nakaraang linggo. Pinangangambahan rin ng mga residente na marami pang kahalintulad na kaso ang hindi pa nalalantad sa publiko dahil sa internet and communication blackout. May blackout kasi sa kanila mga sangkay. Actually, itong mga lumalabas na mga video, mga sangkay, hindi pa po ito yung pinakatotoong nagaganap doon mga sangkay. Mas marami pa pong malala no na hindi na po na cover kasi nga po matindi at sobrang higpit ng mga sundalo doon. Ang bansang ito ay Muslim country mga sangkay na mahigpit. May mga bansa, mga sangkay na Muslim country pero hindi po sila ganun kahigpit, no? Hindi tulad dito, like for example, doon sa Dubai, 'di ba? Doon po sa Saudi, hindi naman po kagaya dito mga sangkay na malala. Qatar. Samantala, sinuportahan ni exiled Crown Prince Reza Pahlavi ang pagsasagawa ng agarang aksyon ng ibang bansa.
Matagal nang nais ni Pahlavi na magbago ang sistema ng gobyerno sa Iran. A lot of people are ready to step in. There's a counterpart outside that in a sort of hybrid system can help one another in that process. And I think the important thing is to be able to protect their identities to the very end so they're not prematurely exposed, which is why it's not so obvious that we can ask them to, show up and not be immediately endangered. So we have to be very careful about that. But we are constantly in dialogue with them, preparing that transfer. So as soon as this regime collapses, we can immediately engage those forces within. So mukhang ang mangyayari mga sangkay kapag nag-collapse yung kanilang gobyerno, magiging democratic country na po itong Iran, mga sangkay. Patuloy namang pinag-iisipan ng Administrasyong Trump ang mga military options at iba pang mga hakbang para makapasok sa Iran. Samantala, umabot na sa mahigit 2,000 ang kumpirmadong nasawi sa mga protesta sa Iran. Yan ay batay sa datos Grabe, dami, men. ng US-based group na human rights activists in Iran. Sa bilang na ito, Grabe. 1,850 ay mga nagprotesta, 135 naman ang nasawi sa bahagi ng gobyerno, siyam ang menor de edad, Grabe. siyam ang sibilyang nadamay lamang sa mga kilos protesta. Sinabi ni Human Rights Activists News Agency Deputy Director Skylar Thompson na may 779 kaso ang patuloy na sinusuri at iginiit na kahit ang kumpirmadong bilang pa lamang ang nailalabas ay napakataas na. Ito yun yung mga bilang ng mga sinasabing pumanaw dahil po sa nangyayari doon, mga sangkay, ito pa lang yung kumpirmado. Pero marami pa daw po mga sangkay yung hindi na nasasama sa listahan. So, ganyan po kalala ngayon, mga sangkay, yung situation doon sa Iran. We have verified over 1,850 to be exact protesters killed. We have 779 additional cases. Yan, 779 yung nire-review, mga sangkay. So, kung legit or kumpirmadong kasama sila sa listahan sa mga pumanaw. Kasi yung mga sundalo doon, mga sangkay, talagang yun yung utos ng kanilang gobyerno. Itumba lahat ng mga pumapalag, itumba talaga. So, ganyan po ang ginagawa nila ngayon, mga sangkay doon. Under review. And so this is an extraordinarily high number in and of itself. Grabe, tingnan nyo. Tingnan nyo yung mga sasakyan. One death is too many deaths, but we have a really high number now. And the way that we verify this information as an organization, it's really no different than the way that we collect information in less sort of sensitive times. Away mga tao doon, no? We have developed and maintained a large network across the country since the inception of the organization. And so in order to verify information, we rely on that in-country network. Everything that we produce as verified information has been confirmed with a primary source inside of the country. Aminado ang human rights activists na bumagal ang pagkuha at verifikasyon ng impormasyon. Grabe, tingnan nyo mga sangkay. So, ito po yung ganap doon sa Iran. Nakakaawa yung situation nila, mga sangkay. Kasi itong Iran regime ngayon, no, talagang mabangis, mga sangkay. Actually, matagal na pong ganyan ang Iran, mga sangkay. Kaya nga po, may binabalak po dyan sila sa Israel na kubkubin din, mga sangkay. Kaya nagki-create po itong Iran na maraming mga grupo dyan na pumapalag sa Israel. So, yung sabi pa nga po ng Israel, ang dahilan kung bakit sobrang gulo sa paligid ng Israel, mga sangkay, may mga iba't ibang grupo na nabubuo dahil ang nagsusupply daw po itong Iranian government. Mga sangkay. So, ngayon, na nag-aaklas yung maraming mga tao, medyo mahirap pigilan to kasi nasa momentum na sila. Mga sangkay, no? Kahit pa po marami na ang pumapanaw, tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang pagtugis sa kanilang supreme leader na kung tawagin. No? At nakita ko, mga sangkay, yung post, no, ng White House
na ang Amerika ay magdadala na doon ng matitinding tulong. I don't know kung militar yan, mga sangkay, pero malaking posibilidad na militar ang sasaklolo. At kapag nangyari yan, malaking gera po yan, mga sangkay. No? Iran versus Amerika. Pero alam po natin na matatalo po dyan yung Iran, mga sangkay. Talagang magkukulap sila dyan. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.